Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Damdaming ibinahagi sa mga anak niya ay tuwirang nakaugnay siya sa tuwina. Kung dadambihin lamang at tuwirang kakamtin, ano ngang hindi kasiyasiya sa damdamin kanilang mararamdaman sapagkat ang Ama ay tunay na mapagmahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ikaw na kumikilala sa Kanya, na nakakadama ng pag-ibig niya, pinaglalabanan mo yung damdamin mo at pinagsusumakitan mo ang damdamin mula sa Kanya ang pangibabawin mo. At nawa po ang lahat ng tao ay gayon ang gawin upang patuloy na magpatotoo na buhay nga siya. Sapagkat pagmasdan mo lamang itong mundo, suriin mo lamang ang kaganapan sa panahon, makikita mo nang may nangangalaga, mapapatotohanan mo ng buhay ang Diyos, sapagkat nabubuhay niya yung mga halaman na hindi naman itinubo ng tao. Sa makatwid, ang damdamin mo rin mabubuhay niya, na hindi ka ang bubuhay bilang anak niya, kundi mismo siya. At ito'y tuwirang mararamdaman ng bawat anak niyang binubuhay ang damdamin kung tuwirang siya ay kikilalanin. Buhay po ba ang Diyos? Sa lagaslas lamang ng ulan, mapapatotohanan ang kanyang kapangyarihan. Napapabugso niya, napapapatak niyang paambun-ambun lamang. Sa makatwid, kung tuwirang siya'y kikilalanin, ang iyong kahinaan mapapalakas niya. Mabibigay niya yung puwersa, tanggapin mo lamang siya. Kaya't anumang kahinaan ang iyong katawan, kung pagtitiwalaan mo siya, maaring mapalakas niya. At sa pag-ihip ng hangin, iyong pagnilayan, kung ang hangin na ito ay nailalaganap niya sa buong daigdigan. Ganon din ang namumuong hangin sa iyong katawan, na kung saan may bara-bara, kaya sumasakit na, ay muling mapaikot niya sa buong katawan mo upang mawala ang mga kirot-kirot sa iyong mga ugat. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bang hindi niya magagawa? At kung papaano ang kalikasan ay binigay sa lupa, maiaangkop din ito sa buhay ng tao. May bibigay niya ang marapat para sa bawat isa. Ikaw na anak niya ay magtiwala lamang sa Kanya. At ang pag-aalinlangan ay patayin mo upang patuloy na mabuhay ang pag-asa. Kung bilang katauhang susuri ka, hindi mo nga ganang mawawawaan o maunawaan. Kaya nga't may binahaging espiritu siya. Kaya't kung naunawaan mo ang mga salita niya, yaon ay ang espiritong nagpapaunawa sa iyo. Kaya't kung hindi ka makaunawa, patutuong patay pa ang pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya't pag sumikapan mong mabuhay ito, ikaw na anak niyang walang pangunawa, upang ganang iyong pagkatao ay mabagong totoo. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung ang tao'y nangangailangan ng saplot, ang Espiritu ng Ama'y nangangailangan na ipaloob. Hindi sa panlabas, kundi kalooban mo ang siyang tuwirang tumanggap. Upang sa gayon, labas at loob sa iyo'y may nakalukob. Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wala ngang hindi gagawin siya, sapagkat ang lahat ay magagawa niya, lalo't higit ikaw na anak niya ay tapat na nagtitiwala sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't
ang nagbubuntong hininga, alalahanin mo sa tuwina, ikaw ay may Diyos Ama. Ang hinaing at daing ng buhay niya, na sa tuwina'y walang pag-asa bilang anak kanya, sisidlan ka ng pag-asa, aaliwin kaniya. Buhay ba ang Ama? Kaya halina mga mahal, tantuin ang sa aki tinuran, inyong pagnilayat pagbulayan, makakamta ninyo ang kaunawaan. Nagkaramaniyahanan, nagkaramaniyahanan, nagkaramaniyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Sa panahon man po, mayroong panahon ng tag-ani, panahon ng taglagas, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagsibol. Ano po? Yan po ang sinasabi sa banal na aklat. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagsibol, may panahon ng paglagas, may panahon ang pag-aani. Buhay po ba ang Diyos? Sa buhay ng tao, may panahon ng pagsilang, may panahon ng nakikibaka sa buhay, at may panahon ng kamatayan. Buhay ba ang Ama? Sa larangan ng kabanalan, may takdang oras kang tatawagan kapag ika'y tumugon sa panawagan. Ika'y magliliwanag, matatanglawan ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa pag-aaral, kailangan ng matimtiman, kailangan ng pagbabata, at pagtsitsagabag ang tinatawag ng tao. Sapagkat kung di ka matimtiman sa pananalig sa Ama, at di ka magbabatang kilalanin aral niya, mahihirapan mong mapanahan sa sarili mo. Ito'y mawawala, mamamatay parang isang may buhay. Kaya't sa tuwina, naway mithiin ng bawat nakakilala't nakadama, mabuhay ang kinilalat, dinama ng sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayo ng pang-unawa. Umango po tayo mula kay Lucas. Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng nangyayari. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propetang noong nauna. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pinagsikapan man ni Jesus ni Herodes na makita si Jesus, subalit hindi niya pinagsumikapang magpakababa sa Jesus. Sapagkat hindi ganang nakilala niya kung sino ang hinahanap niyang si Jesus. Subalit nalilito ang isip niya, nagugulo ang isipan niya, nag-aalala siya na baka yung pinapatay niya ay nabuhay. Yan ang tao. Kumisan may mga tumigas na ang kalooban, pinatigas na ang kalooban, nang dahil sa kasamaan. Kayo po, ano ang gusto niyo? Tumigas na ang kalooban niyo o mapalambot ang kalooban niyo? At makilala niyo ang pagkakamali, matutunan niyo ang kasalanan ay hindi tama. Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, marami ang nagkakamali, nagkakasala, sapagkat sa iba't ibang pananaw at pagkakaalam, katulad na lamang ng iba, may sumasagot na
Kahit hindi naman ako nagsisimba, nananalangin naman ako. Oo, kahit hindi ako nakikinig ng banal na salita, alam ko na yun. Alam niyo po, kung tunay kang mananampalataya, mimithiin mo lagi ang makinig ng banal na salita. At alam niyo po, mga minamahal ko, kung tunay ka ring mananampalataya, bibigyan mo ng puwang ang sarili mo para mapadama mo at mapakilala ang pananampalataya mo'y buhay. Sapagkat kung gayon ang magiging katwiran ng mga tao, ay wala nang magbabata. Nadadalo ng gawaing kabanalan, hahanapin ang kabanalan, kung lahat ng may katwirang gayon ay maliligtas na. Sa makatwid, sa pagtitiwala ng tao ay may iba-iba, iba't iba ang paniniwala, iba't iba ang pagtitiwala. Ano baga ang naging dahilan at nalilito itong si Herodes? Ang dahil sa mali niyang ginawa. Mas pinili pa niya yung huwag siyang mapahiya sa anak ng kanyang naging kasuyo na nakiapid siya sa asawa ng kapatid niya. Kaysa doon sa piliin niya yung mabuti. Kung minsan may taong ganyan, hindi baling magkasala, wag lang mapahiya. Subalit hindi yaon ang hinihingi ng pagkakataon para makilala mong lubos ang Ama, para makilala mong lubos kung sino siya. Hindi baling mapahiya ka sa iyong kapwa, wag ka lang makagawa ng masama. Yaon ang para sa kanya at yaon ang tama. At ito rin ang kaparaanan para hindi ka malulong sa kasalanan. Yaong may matibay kang paninindigan. Hindi yaong kapag sinabi ng kapwa mo at ginawa mo ng isang basihan, huwag ka lang mapahiya. Hindi baling mali ang iyong gawa. Sino ang napapahamak? Sa ginawa mo bang pagtugon sa kamalian, wala kayang kaparusahang kakamtan? Ang mahal, panahon na ng Espiritu at panahon na ng pagbabago. Ang panahon ni Herodes, na kung papaano niya ginawa ang kanyang sarili, ay ginawa niyang may batas at siya ang nagbuhay ng batas niya. Nawa ngayon, ang batas ng Ama ang mabuhay sa bawat isa. Ano yaong batas na kinikilala na dapat ng tao? Ang batas na may pagkatakot sa Kanya, ang pagsunod sa kalooban niya, ang pakikipagtotoo at pakikipagtapatan sa Kanyang Espiritu, upang sa gayon, ang kalituhan, ang pag-aalala, ang pagkatakot, ikaw din mismo na gumagawa ng katapatan ay makakalaya. Sino nga ba ang gumawa ng kamalian at gumagawa ng pagkakasala na di natitigatig o nababalisa? At huwag mo namang hayaang patigasin ang loob mo sapagkat kapag tumigas na ang kalooban ng sino man, hindi na ito mapagbabago ng sarili niya. Paano kung dumatal yung takda na sa katigasan ng kalooban mo? Tulad nitong si Herodes na naghahanap siya kung sino yung nababalita ang nagpapagaling, magaling mangaral, subalit hindi niya iniisip na siya magbago, kundi natitigatig lamang siya doon sa balitang nagbalik itong kanyang ipinapatay. Nalito siya sa mga balita, sa makatwid. Hindi ang pagbabalik loob niya ang kinalilito niya, kundi ang kanyang ginawang sala. Mga mahal, kung minsan ito ang nagiging dahilan kung ba't ang tao ay nalilito, kung bakit ang tao ay nagugulumihanan, dahil doon sa kanyang maling kasalanan. Doon na nag-uugat sa kanyang damdamin ang maling pag-iisip na sumisibol at nagkakaroon ng puwang ang damdamin na pagkakamali rin. Kaya mga mahal, yamang kayo'y naririto at sa isip at damdamin nyo'y ganang hindi nyo pa ganang kilala ang tinutunguhan nyo. Naway makilala ninyo kung papaano kayo magiging marapat sa pananaw ng sa inyo'y magbibigay buhay.
Ano nga ba ang karituhan at ano ang kapayapaan? Malaki ang pagkakaiba ng kalituhan at kapayapaan. Ang kalituhan ay nagdudulot ng masamang damdamin, ng masamang pakiramdam, nagdudulot ng sakit, di lang sa kalooban, maging sa buong katawan. Subalit ang kapayapaan ay nagdudulot ng kasiglahan, nagdudulot ng kagalakan at ng kalakasan. At ito ang hindi ganang mawawaan ng tao. Kaya nga't may espiritu na kung susuriin ang tao at makakamtang totoo, lahat ng nagugulumihanan, lahat ng naliligaw, lahat ng nadidimlan ay matatama at matutumpak sa kaparaan ng kalooban ng Ama. Mawawala ang kagulumihanan, magliliwanag ang kaisipan, at magkakaroon ng kasiyahan. Mga mahal, ilan kaya ang mawawangis sa ugali ni Herodes sa panahon ngayon? Na alam niya man ang kanyang kamalian ay hindi niya maamin sa sarili. Nabatid niya man na nagkakamali siya, tinatago pa rin, nililihim pa rin. Samantalang batid naman niya na walang malilihim sa Ama. Mga mahal, kung ang pamumuhay sa lupa ay gagawin lamang tama, walang taong hindi magiginhawahan ang isip at damdamin. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nektarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang pigsa ba? Alam niyo po, nang dahil sa pigsa, ang daming naiturong gamot ng Diyos. Ang saging pala na hinog ay pwede ring gamot sa pigsa para maglikom ng kanyang nana, yung maga, at magpahinog. Kaya lamang, merong hindi makakakaya sa sakit. Dahil habang hinihigop yun, parang nilalamutak ang yung laman. Ang koyo na tinatawag na yun ay gamot ng unang panahon pa sa mga matatanda sa una. Ano po? Yan ang natural na panggagamot. Ano pa? Yung dahon ng sili. At gumamela. Buko ng bulaklak ng gumamela. Ilan ang gamot? Saging. Sili. Dahon ng sili. Huwag bunga, ha? Baka ikaw magtatarang. Bulaklak ng at meron pa pong isa. Katakataka. 5. Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakabait ng Ama kung hindi ka nahiyang sa isa at di mo kaya, hilingin mo sa Kanya kung ano'y kakaya ng kakayahan mo. Narinig niyo po, maraming may pigsa ngayon. May nagte-text po sa akin, maraming may pigsa. Apo, nadoble na po yung pigsa ko. Sinabi ko na yun. Sabi ng Espiritu. Tinuran kong maliwanag, may sisibol pa, ay sumibol pa nga. Kaya, napakabuti ng Ama. At kung ayaw mo ng natural, at ikaw ay mayaman, masalapi, o pera. Tama po ba? Pero siguro kahit mayaman ako, mapera, gusto ko na yung walang, pera, no? Kung yun po ay tinatawag na buhay na pananampalataya. Yung pagtitiwala sa hindi mo nakikita. Yung pananalig sa hindi mo nakikita. Na pinagtitiwalaan mo yung mga nilikha niya ay nagagamit sa mabuti. Ano po ngayon ang pinakita ng Ama? Damuman pala,
may halaga pa rin na tinubo niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya ano ang mawawala sa iyo kapag ika'y nasa Espiritu niya? Kapag ikaw ay nasa katalinuhang binahaginan niya na mula sa Kanya, wala. Bagkus, nakikinabang ka na, nakikilala mo pa siya, napapatotohanan pa niyang buhay na kumikilos siya, bagamat di mo siya nakikita. Kaya, ikaw ba ay naging isang halimbawa para may mapakitang muli na buhay ang Ama at mapakita niya yung kahiwagaan? Subalit dumanas ka ba ng hirap at sakit? Nagdamdam ka ba? Nagalit ka ba? Hindi ka anak niya. Subalit, kung sa kabila ng pinagdanasan mo o dinanas mo, pinakibakahan mo at nalabanan mo at natutunan mo pa ang higit na nararapat na ibahagi niya sa iyo, magalak at magpuri ka. Buhay ba ang Ama? Ano ngayon ang pagkakaiba kay Herodes sapagkat wala siya sa espiritu ng katotohanan? Puro sama ng kaisipan ang nasa kanya. Puro kasamaan ang damdamin ng linalaman ng katauhan niya. At yan ang ayaw ng Ama. Yaong nabubuhay ka sa dilim, nabubuhay ka sa kalituhan, nabubuhay ka sa kadiliman, at kawalan ng pag-asa. Sapagkat ang nais niya lahat ng kanyang mga anak ay mabuhay sa pag-asa, liwanag at kapayapaan. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung pagbabasihan mo, anuman ang katangian nitong si Herodes, mayaman man siya't hari sa panahon na yaon. Haring Herodes siya. Masaya kaya siya? Maligaya kaya siya? Laging tigatig ang isip niya. Laging nagugulo, nalilito. At laging bagabag ang damdamin niya. Sapagkat hindi siya nakakali. Kahit sa buong magdamag, kahit sa maghapon, lagi siyang nagtatanong. Lagi siyang nagsusuri dahil may ginawa siyang pagkakamali. Mga mahal, hindi ba't kay sarap ang mabuhay ka ng may kapayapaan? Yaong wala kang kinatatakutan na sinasabing, kasi ginawa mo yan, kaya ikaw rin ang natatakot sa ginawa mo. Gumawa ka ng multo, sarili mo, minumulto. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, napakalaki ng pagkakaiba kung di nyo tutularan itong si Herodes. Kung ang tutularan ninyo ay kung papaano makapamuhay ng maaayon at naaayon sa kalooban ng Ama, kayo'y magkakaroong kapayapaan, kasiyahan at katiwasaya. Buhay bang Ama? At yan ang nagiging daan kung minsan ng pagkakasakit. Sakit sa kalooban, sakit sa pag-iisip. Kapag ang pagkakamalit kasalanan ay patuloy mong ginagawa. Ikaw ang may sala, ikaw ang gumawa, ikaw rin ang mahihirapan. Sapagkat kung sino may dala, siyang nabibigatan. Mga mahal, may napulot ba kayo kay Herodes? May natutunan ba kayo sa tama at marapat? Mga mahal, kung gagawin lamang tama ng tao ang pananalig sa Ama at pagkilala sa Kanya, walang magiging katulad na itong si Herodes. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyo, mahal na kapatid kong Mirna. Nang wala pa po itong dambana, sila ay naglilingkod sa sariling tahanan nila. At nangusap ang Espiritu
na balang araw ay titipunin ko kayo sa dako ko, kung saan doon ay naroroon kayong lahat upang doon maglingkod sa kapwa nyo. Na bilang tao, hindi ko po alam kung paano mangyayari yon. Sapagkat kung bilang tao, hindi ko po pangarap magpagawa ng dambana. Hindi ko pinangarap magbigay ako ng panahon para magpatayo ng altar na ganito o dambanang tinatawag, sapagkat wala akong salapi na gugugulin para doon at hindi ko pinangarap po na ganito baga ang mangyayari. Ngunit sadyang kay buti ng Ama at buhay na buhay siya, na wala pong pagkabulang kanyang mga salita, hanggang dumatal nga po yung takda na magsugo siya ng magpapatayo ng dambana. At sa bilang tao, hindi ko po kayang paniwalaang ito'y magaganap noon dahil bago pa lang ako noon, hindi pa ako matibay sa aking pagtanggap. Paiba-iba pa ang isip ko noon, naroong gusto ko, naroong ayaw ko. Naroong natatangay pa ako kumisan sa mga salitang tao na parang gusto ko nang tumiwalag na umayaw. Ganun baga, mahirap po yung hindi magtapatan mo. Bilang isang apo kunching, noon ang tawag sa akin ay ka-konching, kang-konching, sister-konching, aling-konching, konching. Wala po sa akin yon, hindi ko yun dinidibdib at baliwala sa akin yon. Subalit, naglalaban po yung ibang-iba yung nararamdaman sa katawan ko. Pasubali ko yung mga wala kayong galang, sabi po ng Espiritu. Na wala nga pong pinagkaiba ng ang Panginoong Jesus na tinatawag nilang, Jesus, pagalingin mo ang anak ko. Ganun po, no? Talagang walang galang na, Jesus, pagalingin mo ang anak ko. Ganun po. May nagsabi po bang sa una, may narinig po ba kayong o nabasa sa banal na aklat na nagsabing, Panginoon, hindi po, no? Wala. Kundi nung bandang huli na, may mga nagsasabi ng, Panginoong Jesus, pagalingin niyo po ako. Sa isang salita mo lamang, ay gagaling ako. Nariyan na po, no? Sa madaling salita po, sino po bang nagkaloob ng gawain ito? Sino po bang nagbahagi? Kaya't ang bawat lingkod na naririto ay hindi pinili ni Apo Kunching. Hindi po si Kunching ang nagtala sa kanila para maging alagad sila. Walang pinili ang isang Kunching, kundi bagos, sila mismo ang nakakadama sa sarili nila at hanggang sa sila ay bendisyonan sa pamamagitan ng kamay na ito na ginamit para sa kanila, subalit hindi rin ako nagkaloob para sa kanila. Na maliwanag din po na kung pagninilayan nyo, ang Panginoong Jesus ay hindi rin siya mismo sa ganang pagkatao, kundi ang Espiritong sumasa Kanya ang nagbahagi rin sa mga apostol niya. Tama po ba? Sapagkat kung bilang pagkatao ay wala nga pong magagawa ang tao, subalit ang Espiritu ay napakamakapangyarihan para makagawa ang isang tao ng imposibleng magagawa niya. At yan po ang pawang katotohanan. Kaya't sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, naging alagad po si kapatid na Mirna. Na doon, nang naglalakbay ang Divine Mercy Imahin, kung saan dako dinadala, ay kasama silang mag-asawa. Dala-dala nila yung sasakyan nila dati, may kotse po sila, na kung saan ang misyon, naroroon sila, kasama yung sasakyan nila, nagdi-drive si kapatid na Alan, sapagkat siya nga po ay organista. Siya ang nag-o-organ na nung una ay sila pa lang ang umaawit. Si kapatid na Mirna, si kapatid na Bunso, at pasabay-sabay lang po yung mga ilan at saka yung mga ilang alagad. Ganun ang istorya ng gawain ito. Na sa madaling salita po, ay
naganap na yung mensahe na dumito na sila. Kaya, napakabuti ng Ama at binahagi naman ang isang guro na si kapatid na Gloria, na isang mga awit na siyang naging daan para makapagbuo ng koro, choir baga, ng Kapatirang Divine Mercy. Yan po ang istorya ng gawain ito. Hanggang sa tinalikdan na po yung pag-awit ni kapatid na Mirna na nung una ay patakas-takas pa yan kung saan may pagpapaawit, may magpapaawit na may bayad. Kailangan po nila yun sapagkat wala naman pong sweldo ang alagad. Subalit, hanggang sa dinadatal ang mensahe daw po sa akin na kinakausap silang mag-asawa, hindi ko naman yaon alam at naririnig po tayo ng Panginoon, hindi ko alam yung mga minimensahe na yun sa kanila na hanggang si kapatid na Alan, kung minsan din ay wala, tumutugtog silang mag-asawa. May inaawitan sila, may lugar na tinutunguhan, silang mag-asawa yung umaawit at tumutugtog naman siya na may bayad. Kaya po napakabuti ng Ama. Ibinalangkas niya ang gawain ito at nagkaroon ng awitin, mang-aawit na masasabi ng talagang mga awit ng Kapatirang Divine Mercy na gawain. At di lamang po yaon ang kanyang ginampanan, bukod sa binahagi na ng pananalita para maghayag sa mga tao na minimensahihan po ng mga pasyente, minimensahihan kapag dumatal ang mensahe, ginagamot, mga awit, siya pa rin po ang nagpapaputi ng aking kasuotan na sutana. Nais ko lamang po siyang pasalamatan bilang isang pukunching, ayaw kong abusuhin, ayaw kong maging abusado sa mga alagad ko. Subalit, salamat sa pagmamahal niya na nakita niya yung paghihirap ng kalooban ko kapag yung aking mga kasuotan ay lakad ko. Minsan po ay dinadamay na rin yung para sa kabiyak ng puso ko at siya po ang namamalansya. Sino nga po ba ang gagawa nito? Kung hindi niya inisip na siya'y ginagawa kong katulong o inaabuso ko ng kanyang ginagawa sa akin. Kundi kapag hindi ko po naibibigay at ako'y bilang tao na hihiya, tinetext niya po ako at sabi niya, Apo, ba't hindi niyo po pinabigay kanina? O kaya'y tatawag, Apo, ganun po. O kaya'y pakukuha niya, Apo, hindi po naibigay. Bakit ko po ito binahagi, mga minamahal? Ito po ang tinatala sa akin, kaya itong nabibigkas ko. Ano po ngayon ang nasusuri ninyo? Hindi po ba? Hindi ka naman ipaglalaban ang kapwa mo na hindi mo kaano-ano? Na walang malasakit sa'yo? Kung wala siyang pakinabang sa'yo? Subalit, salamat po sa Ama. Salamat, parang pong si Mother na wala po siya ngayon, siyang Mother of the House, na nangangasiwa sa pagkain, nagbabudget, kung may babudgetin, at siya naman po ay nangangasiwa
sa aking kasuotan. Mga minamahal, napakabuti po ng Diyos. Kung nais niyo pong maramdaman ang pagmamahal ng kapwa niyo, tanggapin niyo po siya. Patototohanan niya at pakikilala niya sa bawat isa na nagmamahala na mula sa Kanya. Masawain ang tao, madaling manghinawa, lalo na't kung walang pakinabang. Subalit, ano ang hindi nagpapasawa sa damdamin mo? Bakit nagagawa mo? Na ang kapwa mo ay ahalayan mo, handugan mo, nang naririto sa pag-ibig na nararamdaman mo sa puso mo. Ito po ay araw ng kanyang kaarawan, kaya ito ay aking paglalahad na kung ano siya at papaano. Bilang pasasalamat ko na rin po sa kanyang pagkatao. Bilang alagad, bilang kapatid, bilang kaisa sa gawain, bilang pinag-isa sa Espiritu ng Ama. Mahirap tanggapin at mahirap pong paniwalaan na iyon ang nagaganap sa gawain ito. Wala pong involved na pera para tumalima ka. Wala mo ng katanungan na ano ibibigay mo sa akin, ano ang kapalit nito para sumunod ka. Kundi lahat ng naririto pong naglilingkod sa inyo ay nang dahil sa kalooban ng Ama, dahil sa pakikiisa kay Kristo. Dahil sa pandamang binago, dahil sa pag-iisip na pinagbago ng Ama, nang dahil sa kanyang pag-aatas at pagtanggap, pagtalima. Sa makatwid, mga minamahal ko, kung di magbabago ang pag-iisip ng tao, hindi mo nga magagawa yaon. Kung di mababago ang damdamin ay wala kang magagawa. Nakaiba sa kapwa mo, sapagkat sigurado at panigurado, panghihinawaan mo ang gagawin lalo't higit kapag ala ng katawan mo ang iaalay mo. Kaya, purihin ang Ama. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid kong Mirna. Pagpalain ka ng Ama ng higit pang lakas ng pangangatawan at kalusugan. Puspusin ang Espiritu ng Ama at patuloy na magliwanag at kamtin mong kagalakan. Wala man kayong anak na naturingang nagmula sa iyong sinapupunan, ang nagpapatibay sa relasyon ninyong mag-asawa, walang dilitiba kundi ang pag-ibig na mula sa Ama. Hindi totoo ang anak ang pagpapatibay sa mag-asawa, ang nagpapatibay sa mag-asawa, sapagkat marami pong may anak, wasak ang pagsasama. Subalit, kapag kayo'y pinag-isa ng Ama at damdamin nyo'y pinag-isa niya, wala man kayong anak na naroroon para sabihing maging matibay kayong pamilya. Kung ang pag-ibig ng Ama ang nasa inyo bawat isa, naroroon ang pagtitibay bilang mag-asawa. Kaya, kung masusumpungan lamang po ng tawang totoong katotohanan at karunungang mula sa Ama, hindi katwiran at walang katwiran ang sasabihin ng tao, kaya iniwanan ko siya, wala kaming anak. Kaya ako'y naghanap dahil wala akong anak. Hindi niya ako nabigyan ng anak. Hindi po totoo yan. Kapag ang Ama ang nagpatibay sa inyong dalawa, hindi hadlang sa pagmamahalan ang anak kung wala mang ibinigay. Sapagkat ang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa ay ang pag-ibig sa bawat isa, pagkatakot sa Ama, at pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Kaya sa inyo po, mahal na kapatid na Alan at kapatid na Mirna, congratulations sa inyong pagsasama. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. At kaya po wala ngayon si kapatid na Mirna sumingit panandalian. At yan po ang patuto na walang malilihim sa Espiritu. Alam niyo po kung anong isiningit ang damit ni Apo Kunching. Sapagkat isusuot ni Apo Kunching, mamaya ay dadalhin. Buhay ba ang Ama? Katotohanan niya ng Espiritu. Kahit saan ka magtago at ikaw ay maglihim, makikita ka pa rin. Kaya't yan ang katotohanan walang malilihim sa ginawa ni Herodes. Kaya't kung di siya nagsisi, ano sa palagay nyo, nasaan kaya siya?
Kaya mapapalad kayo sa panahon ngayon na narinig nyo ang istorya niya na kung di nyo tutularan, kayo'y maiiba sa Kanya. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang pagpapala ng Ama'y laganap, hindi namimili at di magtatangi na babahaginan at bibigyan, kundi lahat ay may nakalaan, may nilaan, at ilalaan pa sa bawat kanyang mga anak. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal ko, na anak ng Ama, anak sa Espiritu, anak sa pagkatao, kayo ng magulang nyo, naway wag kalilimutan, may Diyos kayong totoo. Pagpalain kayo. Nekarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Muli, maligayang bati, mahal na kapatid sa Ama. Salamat sa iyo, aking kapatid. Salamat sa handog mo't alay, na di ko na banaag sa iyong mukha. Ang ikaw ay tumugon o mang hinawa. Ano man ang sayo'y mga pinagdaanan, pagsubok na iyong tinahay, na tanging ama't bilang apo kunching nakababati, patotoo sa'yo, mahal kang tuwiran, di mapapara, bilang panganay, mapalad kang ginampanan, ang tungkulin sa bilang magulang, na pangalawa ng iyong mga kapatid, nakalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Salamat, salamat sa patuloy mong paghahandog. Huwag mong isipin ang hirap na pinagdaraanan, kundi ang lahat ng dulot ng Ama, ang siyang iyong pagnilayan. Salamat, salamat sa lahat-lahat. Tandaan mong ganap, ito aking kapatid. Lahat tayo'y may pagsubok, lahat tayo'y dinalisay. Magtatagumpay tayong lahat sa patnubay ng Ama at ng ating Jesus na nag-akay sa liwanag ng buhay, na isang tuwirang halimbawa sa pagtupad at pagsunod bilang hingiran. Ikaw ang nakakabatid ng lahat, kung paano kapag sa'yo'y nangungusap. Kaya't yan ang gawin mong punyal na nakatarak, na wag mabunot kundi bagkos patuloy mong palalimin, upang pag-ibig ang madama. Huwag pait ang sayo ay malasak,
pag-ibig na marapat, patuloy na mabuhay, at wag ang sakit maging puat, upang patuloy kang magtagumpay, patuloy na mapapatotohanan ang sama ay tuwirang sa'yo'y ganapin alay bilang alagad na turingan sa gawaing ito. Yan ang pawang totoo, o mahal na kapatid ko, sa piling ng Espiritu. Mga minamahal, wala pong pagtatangi bilang isang Apo Kunching. Sa maniwala po kayo sa hindi ako ang gumagawa ng aking mga minimensahe, mga sinasabi, mga ginagampanan. Kung mayroon man pong pagkakataon na mayroon kang, ba't Apo Kunching, ba't ganon? Ba't yung alagad mong iyon ay hindi mo na awitan, hindi mo na ginanon? Eh, wala pong binabahagi sa akin ng Espiritu eh. Halimbawa, lagi kang absent, paano kitang gaganunin? Halimbawa ay hindi ka nagtitibay, paano kang gaganunin ng Espiritu? Kaya wala pong inggit, walang selos ang dapat maganap. Sapagkat lahat po ng alagad ay minahal ng Kristo, di po ba, mga apostol niya? Subalit may nakatala po doon. Ano ang sinabi doon sa hapunan? Ng huling hapunan? Ang alagad ni Kristong nakasandig na mamahal niya. Pero lahat ay mahal niya. Bakit kaya po sa palagay nyo? Bakit ano yung pinakamamahal? Alam nyo po, may sinabi rin ng Ama, ang aking anak na pinakamamahal. Tama po ba? Kung paano ang Kristo ay may nasambit doon sa ang aking anak, ang aking alagad na pinakamamahal. Ang alagad na pinakamamahal. Ang aking anak na pinakamamahal. Sinabi rin niya ng Ama. Tama po ba? Subalit, hindi po ibig sabihin ay hindi pantay ang pag-ibig. Mahal po lahat yan. O sulong po, may 10 kayong anak. Halimbawa, napagheli mo yung isang anak mo ngayon, napagheli mo ba silang lahat? Po. O sinungaling po yung mga ina na kapag sinabi niya, hineli niya yung anak niya ngayon, yung isang anak niya, pinagheli niya rin kanina. Takda-takda po ang lahat. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon, may takda ang lahat. Hindi man naganap sa isang katulad sa ginawa ngayon, maaring sa isang panahon, mangyari sa Kanya yon. Buhay po ba ang Diyos? Hindi man ay bahagi sa Kanya yung ngayon, maaring sa isang pagkakataon maibahagi sa Kanya yaon. Na wala pong pinagkaiba sa bawat araw na pagtalim at pagsunod ng Ama sa mga anak niyang pagbabahagi at pagbibigay, merong naibibigay na yung lahat ng sa Kanya ngayon at mayroon para bukas at mayroon para sa lahat. Kaya kung magbibilang taong pag-iisip ka, papasok ang masama. Papasok ang kasalanan. Subalit kung nasa Espiritu ka, laging handang luminis at maging malinis ang isip at damdamin mo. Kaya ano man ang nakikita mo, wala sa'yo. Baliwala sa'yo, sapagkat hindi ka tinatangay ng damdamin mong pagkatao, kundi ang nananaig sa'yo at nangingibabaway sa Espiritu. Buhay bang Ama? At dyan ka ngayon dinadalisay kung paano mo tinatanggap ang Espiritu ng katotohanan sa iyong katawan, kung paano ka mamumuhay bilang sa Espiritu,
o mamumuhay bilang sa pagkatao. Ano po ang dahilan kaya't ang tao ay nagkakasala? Ano ang ginawa nitong Herodes? Bakit siya nakagawa ng ipapatay itong si Juan? Sapagkat siya ay nabubuhay sa kasalanan, sa pakikiapid sa kanyang hipag niya yun. Subalit, ginawa niyang dahil siya ang hari. Mga mahal, ganyan ang buhay ng tao. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nakakalimutan niyang mas may makapangyarihan sa kanya, kaya't nakakapangibabaw ang pagkatao, napapailalim ang katotohanan at kabanalan. Sa makatwid, walang makakapangibabaw na mabuti kapag ang mali at kasalanan ang nasa sayo. Kaya anong dapat gawin ng tao? Mangibabaw ang kalinisan ng isip, mabuting damdamin, upang makapangibabaw ang kabutihan at kabanalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, alin ang masarap? Ang mabuhay ka sa mabuti o mabuhay ka sa masama? Parang eto po may pumapasok. Sabi nga po ni Mami Bete, isang araw ay, pag ako kaya ang namatay, gaganunin ako ni Apo. Sabi, abay, wag mo pangarapin ka ako, mamatay ka na. Kung buhay pa ako kako at namatay ka, siguradong gagawin ko rin sa iyo yon. Buhay ba ang Ama? Tingnan mo yon. Tingnan nyo nga po yon. Ano? Kaya, alam nyo po, bilang isang Apo Kunching, mahirap magparte-parte. Kaya, paano po ba ang papartihin? Pero salamat sa Ama, siya na lang ang pumaparte-parte. Pag bilang tao, kulang ka sa karunungang pang tao, hilingin mo'y karunungang pang Diyos. Para yung pangkarunungang pang Diyos, yun ang gabitin mo, huwag yung pangkarunungang pang tao. Kung labis ka sa karunungang pang tao, sigurado maliligaw ka. Tama po ba? Wala pang lumabis sa karunungang pang tao na hindi naligaw, na hindi nagkasala. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya't kapag ang pangkarunungang pangtaong pinagmalabis mo, sigurado lagi kang may sala. Pag ang karunungang pang-espirito, pangkabanalan, ang nangibabaw, sigurado lagi kang tama. Kaya't kapag ikaw ay nasa karunungang pangtao at binahaginan ka ng karunungang pang-ama, pang-espirito, kailangan huwag mong ipalalamang ang karunungan mong pangtao, laging nangingibabaw ang karunungan mula sa kanya, upang sa gayon, hindi ka laging nagkakasala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, ano ang tama? O subukan nyo po. Pag matalino ang tao, kung eka, nakaganyan. Parang may mali sa sinabi niya, eka. Pang tao yun. Yung isip niya na yun. Wala yung sa espiritu. Pwede po bang magpantay yung salitang banal at salitang tao? Hindi pwede. Kailangan iba yung salitang banal, iba yung salitang tao. Buhay ba ang Ama? Pinipilit niyang mas maganda yung kanya. Pare kang hindi. Hindi kaganyan ang alam ko. Sa pagkakalam na yung bilang tao. Subalit sa pagkakalam bilang espiritu, kailangan ninamnam mong mabuti at pakikinggan mong mabuti bago ka pumatol. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa larangan ng kaligtasan at kabanalan, hindi hinihingi yung magpakadalubhasa ka sa lupa. Sapagkat, katulad ni Herodes, makapangyarihan. Kung hindi siya makapangyarihan at kung siya isang mangmang o isang mahirap lang, hindi niya dapat ginawang papatay si Juan. Sapagkat, wala siyang karapatan na papatay si Juan. Dahil, sigurado hindi niya pipiliin na papatay si Juan. Bakit po? Ba't ipinapatay niya? Sapagkat, nakapangako siya dun sa anak ni Herodias na sabi, ano kang kabayaran, ano kang hihilingin mo sa akin? Ang ulo ni Juan. Sapagkat nasabi niya na, hindi niya na binawi. Ano ba kung napahiya siya dito sa anak ni Herodias? Kung may takot siya sa ama, sana mas pinili niya yung ama kaysa dito. Samantalang may kapangyarihan naman siya. Bakit? Kahit na nakapangako
nangako na ako sa'yo. Kung mali naman ang sinasabi mo, abay, hindi ko kayang gawin yan. Dahil mas makasalanan yung gagawin gano'n. Di po ba? O dahil nga, mas pinili niya yung mapapahiya siya sa tao kaysa sa... Kaya, yan nawa po ang mapagnilaya ng tao. Alin ang mas mahalaga? Mapahiya ka na sa kapwa mo, wag lang ang Diyos ang mamahiya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nako, alam niyo po, pagdating ng Setyembre, ang daming may birthday sa mga alagad. Oktubre, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero. Ayan, lahat yata ng buwan meron. Kaya lang pulugis sila sa akin. Kasi yung kanilang apo kutsing ay wala. Kaya lugi sila sa akin. Sila na lang ang silang nagbibigay sa akin. Sabi ko po, kung paano kayo nagbibigay sa akin, Ama naman ang magbibigay sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pasensyahan na lang po, ano? Sila ang meron, ako bibigyan. Siguro pag nagkabaligtad, tatanungin ko lang, gusto nyo magkabaligtad ang panahon o yung pagkakataon, kayo kaya ang wala at ako meron. Gusto nyo, bibigyan ko rin kayo. Ayoko naman kayo mawalan Kaya hindi ko hinihiling yun. Ang hinihiling ko na lang, dumating ang pagkakataon na ako rin ay magkaroon. Para naman ako ay makapagbigay din. Pero ang ganti ay sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal! Di po ba pag mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung sino mang tao? Hindi ba ang mimithiin mo ay gumanda ang kanilang kalalagayan? Opo, totoo yan. Kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, hindi mo hahangarin yung mawalan siya ng kabuhayan, mamatay siya, mapahamak siya, magkasakit siya, kundi kung may nababatid ka na maaring maganap sa kanya bilang ikay nasa totoong espiritu, pinapanalangin mo pa yan. Sinasabi mo, Diyos ko, tama ko, hadlangan mo po. Huwag mong pahintulot na mangyari sa kanila. Ipaunawa mo po sa kanila at sila'y magsisi at magbalik loob sa iyo nang huwag mangyari. Di po ba ganun ang gagawin? Subalit kapag masama ang isip mo sa kapwa mo at ang naghahari sa iyo dilim, ano iniisip mo? Ano ang gusto mong mangyari? Mabuti nga sa iyo. Mamatay ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya napakalaki ng pagkakaiba. Napakalaki ng kaibahan ng may takot sa Ama, may kalooban sa Kanya, at yung wala ka sa Kanya. Sapagkat kung wala ka sa Kanya, makasarili ka. Isip at damdamin mo'y wala kang pakialam sa iba. Ang pinakikialaman mo'y sarili mo lamang. Kaya napakasarap. Ang damdamin mo'y baguhin ng Diyos Ama mo, ng anak na Jesu Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang masakit sa iyo ay di mo gagawin sa kapwa mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat sa Ama. Ano nga po bang hindi mahuhulagpusan? Lahat mapagtatagumpayan. Huwag lang susuko at huwag lamang mareklamo. Kundi habang pinagdaraanan mo'y sakit, dosa, huwag kang manghinawang manalangin, dumulog at magmahal sa iyong Diyos na tinatawagan. Palalayain ka rin. Alam kong may magagawa ang Ama. O mga alagad, kahit wala si Mother, meron kayong mga dyan, alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika
ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat ang gapi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. O mga Kaps, sino po ba may birthday dyan? Happy birthday sa mga Kaps. Oh, sige. Wala, nakarating. Ay, purihin ng Ama. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, masarap maglingkod yung pinaglilingkuran mo ay nasisiyahan. Ano po? Magpakain ka man. Pag nagmadali ka sa pagluluto, tapos nung hinain mo na yung niluto mo, at nung kumakain na yung, naku, iniisip mo kung ano ititimpla mo, kung paano mo pasasarapin. Tapos nung kumakain na yung mga kumakain na pinakakain mo, sabi nila, ano kaya pakiramdam? Ano po? Ha? Subalit iba po yung pagkain ng tiyan at pagkain ng espiritu. Alam niyo po, yung may pangunawa, kapag habang numanamnam sa banal na salita, sarap na sarap. Ang linamnam, eka, ang sarap, ang tamis. Para yung sa pagkain, pag nalalasahan yung pagkain, ang sarap eka, ang linamnam, ang tamis. Naku, napakasarap eka ng niluto mo. Ganun din po sa banal na salita. Pag nananamnam, nasasarapan. Pag hindi naunawaan, baliwala lang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Wala nang pinakamasarap na buhay, kundi ang, sabi nga po nung kausap ko, hindi po pala ang salapi ang makapagpapaligaya. Totoo po yan. Ilan na baga ang nakausap kong, hindi po pala ang salapi ang makapagpapaligaya. Hindi po pala salapi ang makapagpapasaya. Kundi ang salapi po pala ay palamuti lamang. Totoo po yan.
Kaya, yung hindi mukhang salapi, hindi masyadong nagpapahalaga sa salapi. Ang pinahahalagahan niya ay kanyang kaluluwa. Yung mukhang salapi, nagpapahalaga sa salapi. Sapagkat hindi niya pa nararamdaman yung hirap na dulot ng pag-ahabol sa salapi. Alam niyo po, ilan yung nakausap ko na yun? Na transplant ang kailangan. Napakayaman. May sariling bangko. Apo Kunching, hindi po pala salapi ang makapagpapaligaya. May bangko ka sa abroad. Aba, yung isa naman, kahit po pala napakarami mong pera, hindi pala magiging tugon sa pagliliwanag ng mata. Totoo po yan. Kahit milyon ang ibayad, pwede niyang gawin. Magkaliwanag lang ang mata. Subalit, alam niyo po ba, may isang pasyenteng bata na sinusugal na ng pamilya ang kanyang ari-arian na sinabi, ibebenta ko na po yung aming natitirang lupa, magliwanag lang ang mata ng anak. Naku, Eka, kahit Eka, ibenta mo yun, Eka. Kahit Eka, dalhin mo pa sa abroad yung anak mo, hindi na Eka gagaling. Subalit pinakita ng Diyos, hindi totoo yon. Alam niyo po ba, nag-aaral na ngayon ang batang yaon. Kolehiyo na siya. Kaya ano ibig sabihin? Pakatandaan po ninyo, sa mahirap problema ang salapi, ang pera. Sa mayaman problema din ang pera. Kailan kaya hindi magiging problema ang pera? Sa mayaman, hindi alam kung saan pa ilalagak ang pera, kung ano pa sisimulan, at kung ano pa gagawing bubungkalin para dumami ang pera. Sa mahirap naman, hindi alam kung paano magkakapera. Buhay ba ang Ama? Kaya talagang napakahirap ng pera. Puro pera problema ng tao. Bakit kaya hindi maging problema ang kasalanan? Para hindi nabubuhay sa kasalanan. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakabuti ng Ama. Ala ng pinakamasarap na buhay, kundi yung masaya kayong mag-asawa, masaya kayong mag-anak, maganda pagsasama ninyo, kumakain kayo sa oras, payapa kayong natutulog, nakakatawa ka, nakakapagpahinga ka, nakakapaglingkod ka sa Diyos Ama mo. Buhay ba ang Ama? Yan ang pinakamasarap, pakatandaan po ninyo. Paano nga po kung hindi ka na kumakain na po, Kunching? Pakatandaan naman po ninyo, 100% maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Walang sumunod sa Diyos na gutom. Buhay ba ang Diyos? Walang kumilala sa kanyang matapat na hindi kumakain, sapagkat siya ang kabusugan. At lahat ng lupad, lahat ng wala, kinahabagan niya. Kaya nga nung maghihirap na sa Israelita, yung mga Israelita sa Ehipto, anong nakita niya? Moises, Moises, nakita ko ang kaapihan ng mga Israelita. Hanguin mo sila. Sa makatwid, nakikita ng Ama ang kaapihan ng kaabahan. Kaya kung siya ay kikilalanin lamang, bakit di kanya hahanguin? Buhay bang Ama? Mamahal, katotohanan ng sakay tinuran, inyong paglilayan at inyong bulayin sa inyong kaisipan. At kapag natanto ninyo, kayo ay tumanggap sa katotohanan. Pagpalain kayo. Kumusta ka na? Anong pangalan mo nga? Edgardo Yabot. Kumusta na ka? Mabuti na. Sige nga. Tingnan natin kung mabuti. Aba, mabuti nga siya. Pati pagsasalita, lumakad ka nga.
Aba, tatakbo na siya. Aba. Sabihin mo nga, mabuti. 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 Ave Maria. Purisima. Anong pangalan mo? Hanggang kailan ka rito? Ayun. Buhay ba ang Ama? Pagdating sa hanggang kailan ka sigurado, hindi ko po masasagot. Kung tanong sa iyo ng Ama, pamimiliin kita anak. Pahahabain ko ang buhay mo, maglilingkod ka sa akin, o sa sanlibutan ka, bukas mamamatay ka na. Anong gugustuhin nyo? Wala rin kayo gusto, no? Talagang ganyan. Napakahirap maglingkod, sabi ng tao. Subalit, alam nyo po, hindi mahirap. Ang mahirap lang pag inisip mo at kundi ka totoo sa puso mo. Subalit, pag totoo ka, madali. Kahit may pigsa ka. Buhay ba? Buhay ba nga mga mahal? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Pag pumutok, wala na. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagpapalay walang hanggan, pag-ibig ay walang kamatayan, kapangyarihan ay walang katapusan, kilalanin nyo magbibigay niyan, walang dilit iba, Diyos, Ama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa una po ang IT team, si kapatid na Perla. Puro camera lang yan. Camera. Wala po yung internet na yan. Wala yung computer na yan. Subalit sa kalooban ng Ama, naganap ang may internet. Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, sa iba't ibang bansa, anak na Cathy, Raquel, kapatid na LP, kapatid na Agnes, kapatid na Gina, kapatid na Lindon, kapatid na Pat, kapatid na Baby, kapatid na, ayan, si kapatid na Baby at Pat, isa lang yun. Kapatid na Pet, Julian, pasensya na anak, talagang mahina ang signal sa amin. Kahit Globe, Smart, nako, pagdating ng gabi, mahirap. Kaysa lumabas pa ako, no? Naunawaan mo naman yun, ano? Kaya sa inyong lahat, sa inyo pong lahat, si Mami Peli bilang tao, Mami, pwede na kitang tawagan bukas. Ay, kaya lang, busy pa rin ako bukas. May dadaluhan po akong retreat. Pero, may gawain po bukas, ha? May gawain po. Umaga lang yon. Nandito po ako sa oras ng gawain. At mamaya po, doon na po ako, kaya hindi rin ako pwedeng tumawag. Kaya kapatid na Lenny, sa inyo pong lahat, mga minamahal, kung hindi ko man po kayo masambit ang mga pangalan sa iba't ibang lugar na nagte-text po sa akin, kapatid na Chit sa Cavite, kahit na hindi kayo natatawagan lagi o nate-text, ang Diyos, ang ating Ama, ang Panginoong Hesus, lagi kayong nakikita, lagi kayong naririnig, lagi kayong sa Kanya'y dumulog at sa Kanya'y manalig. Maraming salamat at inugnay niya po ako sa inyo na sa pamamagitan ng gawain ito ay tayo nagkakilalanin. Kahit sa yung iba, sa computer lang po, sa cellphone, at di pa tayo nagkikita ng personal. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo at pagkilala, sa pagsusubaybay. Pagsubaybay ninyo sa gawain ito. Ang Ama na po ang nakakita sa lahat, ang Ama na ang nakakabatid sa lahat. Siya po ang sa inyo ay magbigay ng galak, pagpalain kayong lahat. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, ako po ay may tutunguhan. Dadalo po ako ng retreat. Kaya, pagpalain po kayo at patnubayan. Manalig ka, mawawala yan. Ano? Wala yan, simple lang yan, simple. Simple lang yung nararamdaman mo. Alam niyo po, teka po, may karagdagan. Alam niyo po, pagbigyan na natin yung mga bata pa. Alam niyo po, yung mga bata pa sige na po. Kumisan yung mga pangingirot ng mga lamad, yung muscle baga, yung mga muscle pain, mga ugat. Minsan stress din po yan Stress, no? Stress, over fatigue, no?
Nakukuha din yan sa over fatigue, stress. Kaya kapag may nararamdaman na kayong para masakit, hindi lahat ng sakit sa tuhod, hindi lahat ng sakit sa ganito may rayuma, inom ng gamot, rayuma. Aba, baka po mamaya nawawala na ng langis ang buto mo, yung tuhod mo baga. O kaya kinukulang ka na ng tubig, inom ka pa ng inom para sa rayuma. Aba, sino naapektuhan? Yung bato mo, yung betuka mo, yung atay mo. Kasi nahihirapan po. Ano? Mga minamahal, yung over, lahat ng over masama. Hindi masamang uminom ng gamot. Kaya lang kung akma sa sakit mo, sige lang. Pero kung lihis, sinisikmura po ako kasi meron ulcer po ako. Hindi pala ulcer. Meron ka palang bato sa bato. Patay. Pumutok ang bato sa abdo. Bato sa abdo. Bato sa bato. Nakakasikmura din po yan, ha? Bato sa atay. Mga sis, ano po? Minsan po naku, bininyagan na agad. Huwag kayong magbibinyag ng sakit nyo. Pag mayroon kayong mga sakit-sakit, lamig lang yan. Lamig lang yan. Tapon. Masamang espiritu, patayin mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ba't po kaya gano'n? Umiinom naman ako ng gamot. Nag-diet naman po ako sa mga sinasabi ng doktor. Hindi na po ako kumakain ng nakakataas ng kolesterol, nakakataas ng diabetes. Ba't po hindi bumababa ang sugar ko? Ba't hindi po nawawala ang kolesterol ko, ang triglyceride ko, ang uric acid ko? Aba, baka naman ang hindi mo inaalis yung galit mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman hindi na po ako nagagalit. Sino kaya dinadaya ng taong nagsisinungaling? Ano po? Hindi po ako nagagalit. Nag-iisip ka naman. Hindi na po ako nag-iisip. Wala ka palang isip. Buhay po ba ang Diyos, mga minamahal? Hindi po masama ang mag-isip. Sapagkat ikaw ay buhay pa at may isip. Kaya lang, pagkatapos mong inisip, abay, tama na. Maghisip ka ba ng maghapon at magdamag doon sa iniisip mo na yun? Dumadating ba? Nalulutas ba? Nagkakaroon ba ng solusyon? Wala pala Ano nagkakaroon? Sakit. Abay, katalino mo naman. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. Kasi Apo Conching, ba't ganun magsalita? Totoo lamang po ang sinasabi ko. Tayo po'y nasa katotohanan, magpakatotoo po tayo. Binibigay po sa inyo yung tamang tip sa buhay. Tip ni Apo Kristo. Hindi tip ni Apo Juan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa inyong lahat, pagpalain kayo. Pwede na po tayong may bukas pa. Sabi ko po kasi sa Panginoon talagang pag nakipag-covenant ka, ito pa rin mo. Sabi ko kasi, pag pumutok ang pigsa ko, tutuloy ako. Hindi. Pumutok ko, kailangan tumuloy ako. Ano ba ang Diyos?